Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaction dito sa vlog ng Pinas News Insider. Isa sa pinaka-paborito kong vlogger ito, Pinas News. Nanonood ako palagi sa kanila. Meron silang vlog tungkol sa suporta ni Congressman Marcoleta sa mga Duterte. At may isang vlogger, Pugad Vloggers, Attorney Edwin Cañete, nagpahayag na tila baga, kinumpirma ng isang abogado yung suporta ng INC sa mga Duterte. Pakinggan muna natin itong vlog, then mamaya magbigay ako ng reaction. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, matapos pigilang magsalita, patahimikin, hinarang at tinanggal pa sa pwesto bilang Vice Chairperson sa GIP Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta at napabalitang nadismaya at pumalag ang INC at ang mga miyembro nito. Tila kinumpirma na mismo ng isang abogado ang suporta ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Congressman Rodante Marcoleta ang kumpirmadong suporta nila sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila mukhang hindi na nga makakayanan pa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang umano'y mga ginagawang tila kabulastugan ng mga mambabatas sa Kongreso at ang tila panggigipit kay Sagip Party List Rodante Marcoleta matapos nilang tila patahimikin, hinarang, tinanggal sa committee at pinigilang magsalita sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion national budget para sa taong 2025. Kinumpirma na mismo ng isang abogado na si Attorney Darwin Cañete ang kumpirmadong suporta ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta dahil ito sa nasabing naging interview ng Pugad Vloggers kung saan host si Mark Lopez at si Attorney Darwin Cañete at nang tanggapin ni Congressman Marcoleta ang nasabing interview ng Pugad Vloggers kamakailan lamang. Yun pa sa nilabas na kumpirmadong report online ng isang magaling na abogado na si Attorney Darwin Cañete. Thank you INC. Your member has done you proud. He represents a steadfast adherence to our democratic values and the most sacred tenets of believing in God. Tapos lumabas ang balitang ito at kinumpirma mismo ni Attorney Cañete ay lubos na nisayahan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga DDS dahil tila ito na nga ang kumpirmadong report na nagsimula ng kumilos at ang full support ng Iglesia ni Cristo sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Kung ating matatandaan noong 2016 mga kababayan ay naka-full support ang Iglesia ni Cristo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kumpirmadong report na ito ay tila aasahan na natin ang buong Kongreso at ang tila buayang mambabatas na lagi na nilang pagtutulungan, higipitin at tila aatakihin si Congressman Marcoleta at Vice President Sara Duterte. Nagpadala naman sa atin ng mga mensahe ang ilang mga miyembro ng INC na naka-full support sila kay Vice President Sara Duterte at ang ilan sa ating mga kababayan na labis ang kanilang pasasalamat sa Iglesia ni Cristo at ayon pa sa kanila na ipinadala sa aming team online. Bilang isang miyembro ng INC ay lubos po ang aming pagsuporta sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte. Hindi na po namin masikmura ang ginagawa ngayon ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga mambabatas sa Kongreso. Sukdulan na ang panggigipit nila sa mga matitinong mambabatas na hindi sang-ayon at binabatikos ang mga kabulastugan nilang mga plano, lalong-lalo na ang kaliwat kanan nilang pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte. Naway makonsensya naman sila, puro na lang pera at ayaw nang bumaba sa kapangyarihan. Pera ng taong bayan
bayan ng mga nilulustay nila. Hindi na nga nahiya, ipinalandra pa online ang mga mamahaling gamit at ipinagmalaki pa talaga. Makarma naman kayo, pera ng taong bayan yan. Hindi talaga tulong sa mga mahihirap ang mga plano nila, kundi para sa sariling kapakanan lang nila. Kaya kami ngayon bilang miyembro ng INC ay full support kami sa mga Duterte kahit ano pa man ang mangyari. Babasagin na po namin ang aming katahimikan, admin. Sana po ay mabasa niyo po itong mensahe namin. Bilang mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo ay hindi na po namin palalampasin ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon ng Marcos administration at ang mga mambabatas sa Kongreso. Grabe, sukdulan na talaga ang kanilang panggigipit sa mga Duterte. Sobra ng obvious at di makatotohanan. Kanilang drama ngayon sa Kongreso, mas inuuna pa ang mga walang kwentang hearings na klaro pa sa sikat ng araw na ang layunin lang talaga ay pabagsakin ng mga Duterte. Mayroon namang Supreme Court. Bakit ang ala Supreme Court ng Kongreso? Hindi naman sila ang abogado at ang ilan ay representative ng party list na walang alam sa batas. Puro na lang contempt. Mas magaling pa sila sa Supreme Court na sayang lang talaga ang pera ng taong bayan. Lalong-lalo na ngayon na nilulustay pa nila ang kaba ng bayan at ipinagmalaki pa nila ang mga milyones luho sa online. Dapat din pa lifestyle check silang lahat. Naway magising na sila sa katotohanan at haplusin ng Panginoon ang kanilang damdamin na itigil na nila ang kanilang mga drama. Maraming salamat po, admin. Asahan niyo po ang suporta namin ay nasa mga Duterte. Maraming salamat po. Thank you po, INC. I salute and I'm proud of you. Kailangan na po ang tulong niyo ni Vice President Sara Duterte, Kong Marcoleta at tagapagtanggol kay Vice President Sara Duterte. Tinanggal pa nila basta kaalyado ng DDS si Bak nila at di nila pinagsasalita si Kong Marcoleta. Grabe ang sama na ng ginagawa ng mga tao ni Bongbong Marcos. Thank you, INC. Sana po magkaisa na lahat ng religious sector para labanan ng katiwalian sa gobyerno. Sobrang nakakaawa na ang bansa natin sa kamay ng mga buaya at mga lango sa pinagbabawal na gamot. Unquote. Uusapan po natin ngayon Okay, so salamat Pinas News Insider sa vlog nyo na ito. Kaya lang, to be fair, yung pagkumpirma sa INC support sa mga Duterte, hindi pa klaro sa ngayon. Kasi yung kay Attorney Edwin Cañete, pinupuri lang niya yung ginagawa ni Congressman Marcoleta bilang isang miyembro ng iglesia. I believe maraming INC members na sumusuporta sa mga Duterte. Okay? Kaya lang yung support ng INC matagal pa yan. Kasi ibang nagdidesisyon kung sino ang susuportahan ng INC leadership. So, kahit ang mga members gusto ng Duterte, ikaw ang desisyon ng leadership, iba ang sinuportahan, yun ang masusunod, yung desisyon ng leadership. But anyway, napaka-importante ang support ng Iglesia ni Cristo sa mga tumatakbong kandidato. Even ngayong 2025 midterm election, lalo na sa 2028. History, ang mga Marcoses dinadala palagi ng INC. Ganon din ang Duterte, dinadala palagi. Kaya yan ang malaking tanong ngayon sa 2028. Granting, hindi pa naman sigurado, tatakbo si VP Sara as president. Kasi may nabasa akong statement niya, wala pa siyang decision ngayon. Sabi niya mag-announce daw siya ng decision sa last quarter ng 2026 kung tatakbo siya o hindi. So granting natatakbo ang si VP Sara as Vice President. Tapos ang Marcos, Araneta, Romualdez clan naman mag-put up ng kanilang kandidato. Granting si Speaker Martin Romualdez. So, iyan ang malaking desisyon ng Iglesia ni Cristo kung sino ang susuporta nila, Duterte o Marcos, Araneta, Romualdez. Ano sa tingin niyo?
i-comment naman ko no, pagdating ng 2028 at magbangga na ang Marcos at Duterte, sino kaya ang susuportahan ng Iglesia ni Cristo? So it remains to be seen. Again, I'm sorry, wala pang konfirmasyon. I beg to disagree dito sa sinasabi ng vlog na ito na kumpirmado na. Hindi pa. But salamat kay Congressman Marcoleta sa kanyang pagsuporta kay BP Sara sa pang-atake ng iba't ibang kongresista sa kanya. At salamat sa contribution ng Iglesia ni Cristo sa ating syudad kasi napakalaking role ng Iglesia ni Cristo sa atin dahil isang matino, disiplinadong religious organization ang Iglesia ni Cristo.